Hello, magandang gabi. Bago lahat, yung pang main event natin na video mamayang alas 10, yun yung pang kahapon sana, pang kagabi sana na video. Kaya mapansin nyo, kulay pula pa rin ang suot ko nun. Yun sa next video. Pero pre-show shoutout muna tayo, no? May i-address lang ako dito, yung tungkol kay, tungkol kay Ponggoy. Di ba? Mhm. Sana ba dito? May gusto ko sagutin dito eh. Ito, si Stonex. Sabi ni Sir ba o ma'am? Sabi no, bakit pag sinabi ko na nakakita ako ng multo, makita ba yan sa video? Hindi naman lahat ng elemento or etc. na hindi makita ng ordinaryo or walang third eye na tao makita na sa device. Ako nirerespeto ko sila, nakakita man or wala, part pa na rin yan ng work nila or content na nila. Kasi ako, nakakita ako, for me, I don't care, ganun talaga eh. Pero for me, hindi ako mang down ng tao or hindi mag-judge at manghusga. Yun ang sabi niya. So obviously pinagtatanggol niya si Ponggoy do sa pamimeke ng video. Unang-una, wag mong ikukumpara agad sa sarili mo. Let's say legit ka, no? Sabi niya kasing dito. But pag sinabi ko na nakakita ako ng multo, makita ba yan sa video? Hindi lahat ng elemento, etc. na hindi makita ng ordinary o walang third eye na tao, makita sa device. Ako nirerespeto ko sila, nakakita man or wala. Part na rin yan ng work nila or content na nila. Wag natin pairali ng kabobohan na yan ay content lang nila. 'Di ba? Just imagine, nanluloko yung tao. Tapos sabi mo dito, hindi ako mangda-down or parang nirerespeto ko sila, sabi mo. Tapos hindi ka mangda-down, sabi mo. Nirerespeto ko sila kahit kailan ang panluloko ay hindi pwedeng irespeto. 'Di ba? May binibreak silang trust eh. Pag nameki ka ng video, ako kinondem ako eh. Kahit naman na may reason yung paggawa ko ng fake video, gusto ko lang ipakita sa tao na madali talaga mameki ng video. Pero kinondem ako. 'Di ba? Na mga tao do sa ginawa ko. At naiintindihan ko naman yun. 'Di ba? Yung irerespeto mo, yung nanloko, anong karespeto? Hindi pagre-respeto yung ginagawa mo, pangungunsinti yun. 'Di ba? Ito mga ghost hunters na manonood sa akin na nandito sa Luzon, akala nyo ba nagtatapos lang sa pamimeke ng video ang problema? Hindi nyo lang talaga alam kung anong problema ng pamimeke ng video. Akala nyo, no? Nameke lang ng video. Oh, anong big deal nameke lang ng video? Pag yan ay ipinagpalaging ni-normalize nyo yan, ito sinasabi na itong isa, part na daw ng work nila or content na nila. Parang ang ibig sabihin dito ni sir or ni ma'am na normal na yan. Na talagang kasi gumagawa lang sila ng content. Ang problema kasi dito, pag may naniwala doon sa ginagawa nila, kasi hindi naman nila dinideklara kung fake yan o hindi eh. 'Di ba? Pag may naniwala doon sa ginagawa nila, open ang opportunity para mamera. Trust me, hindi lang pamimeke ng video may problema. Yung mga ghost hunters sa Mindanao, ilan na nabudol niyan? Ilang OFW na nabudol niyan na may naalala nyo siguro early 2022? Or alam mo yung may kulto silang hinahabol daw, tapos may nahuli silang kulto di umano na kailangan nilang tulungan, napagaling na nila yung miyembro ng kulto or aswang. Sila 88, ginagawa nila 88 dati yan eh. Tingnan mo, ang dami nag-sponsor, ang dami nagpadala ng pera. Hindi nila alam, niloloko lang sila. 'Di ba? Hindi ko sinasabi na si Ponggoy ay mamimera din, Hindi ko sinasabi mamimera siya. Malay mo matino naman si Ponggoy na sa kanya for the content lang talaga.
Pwede naman kasi yon. Kaya lang, pag na-normalize mo yan, kung hindi na si Ponggoy ang gagawa niya, na palulusutin uli natin, na mamemeke ng video, maaring magkaroon ng opportunity na abusuhin yon at manloko. Actually nga, may mga ghost hunters na naluso na gumagawa niyan eh. Di ba? Eh bakit? Ano pinagtatanggol? Si Tulpo ka ba? Si ano? Eh bakit nyo rin pinagtatanggol yung mga yan? Ako nga, pinagtatanggol ko yung mga naluloko. Ang sa inyo, pinagtatanggol nyo yung mga manluloko eh. Dapat kasama ko kayo nagtatanggol sa mga niloloko. Baliktad! Di ba? At kung sinasabi mong ikaw ay may third eye ka, dapat naiinsulto ka sa mga ganyan tao. Tandaan nyo, tayong mga nagko-content ng paranormal, by default, fake tayo lahat sa mata ng tao. Nasa sa atin yan kung patutunayan natin na ang ginagawa natin ay walang halong pandaraya. Diba? By default, fake lahat yan. Kahit sila Sir Ed Calawag, Jay Costura, fake lahat yan sa mata ng tao. Kasi ang paranormal kasi, hindi naman normal yan eh. Diba? Hindi yan normal. Beyond science yan. Kaya minsan, ang nangyayari sa paranormal, dinidefy niya yung logic eh. Or dinidefy niya yung physics. Pag naka-experience ka ng paranormal. Tapos gagawa ka ng peke, tapos mabubuking. May stereotype na lahat na lang ng magpunta dyan sa lugar na yan, peke na. Yun ang hindi nyo naiintindihan, kaya ginagawa itong mga ganitong bagay. Nagtataka nga ako sa'yo eh. Isa ka sa mga nakakaranas ng, sabi mo legit ka, tapos pinapayagan mo ang mga manluloko na ganito. Ano ba? Hindi nyo kasi naiintindihan yun na nabababoy yung, yung larangan na ganito. Pag yan nameke, magkakaroon ng comparison yan eh. Bakit yung sa video ni Ganere? May nakikita sa video mo, wala. Ikaw ang peke. Nangyayari yan. Sa mga taga Mindanao, tanungin nyo sila Noriel. Pag kinumpara sila dati sa taga Mindanao, mga walang kwenta naman pala yung ghost hunters ng Luzon eh. Ang boring eh. Yung sa Mindanao, sila Donsky, ang dami nakikita, talagang legit sila. O kita mo kung paano yon. Pero wala namang masama yan sa ginagawa ng yung mga yung mga nagsasabi, yung mga nagdedepensa na para lang pelikula yan na nanonood kami. Di pa deklara mo diyan sa idol mo na hindi totoo yung ginagawa nila for entertainment lang, walang problema. Pero ipinagpapalagay nila yung totoo eh. Tapos mangdadaw ng tao. So, hindi ka mangdadaw ng tao, pero payag ka na nanluloko yung ng OFW, ng viewers yung pinagtatanggol mo. Okay lang na hindi down, pero yung panluloko nila sa viewers, okay lang. Tanga! Nakakainis. Hindi ako mag-judge at manghuhusga. Obvious na peke. Ihintayin pa ba natin yan, men? Applicable yung mga kung hindi mo alam ang nangyari, di ba? Pero obviously, men na namimeke ano ba? Tsaka hindi ko naman hinuhusgan yung pagkatao ni Ponggoy. Dito ay nasa video lang tayo. Di ba? Kung gumawa siya ng peking video, peke naman talaga yung video eh. At isa pa, tinanong sa akin yan. Ni-request sa akin yan eh. Alam nga, plastikin ko yung yung nag-request sa akin. Diba? Tapos meron pa dito isang bugok na nag-comment pa, puntahan mo kaya, bungo! Para ikaw ang makaramdam kung fake o tunay ang nararamdaman niya. Puntahan ko daw. Kung di ba naman bobo, yung lugar, walang problema dun eh. Walang problema doon sa lugar. Kahit pumunta pa ako doon sa lugar, may makita akong totoong tikbalang doon, may makita akong totoong white lady doon, peke pa rin yung video ng pinagtatanggol mo. Huwag tanga! Hindi nagbabago yung pagiging peke noon. Walang problema yung lugar. Ba't kailangan puntahan ko yung lugar, video ang pinag-uusapan natin? Ikaw naman.
Halimbawa, ganito, no? Gumawa ako ng peking video na kunyari, gumawa ako scripted video sa Tondo. 'Di ba? Sino mga taga-Tondo dito, 'di ba? Na-stereotype ang Tondo na maraming siga doon. Gumawa ako ng scripted na video sa Tondo. Na kunyari binubugbog ako ng mga tao. Guys, binubugbog ako. Binubugbog ako ng mga ano. Then nalaman nyo pala na scripted lang yung ginawa ko sa Tondo. Kakatwiran ko sa'yo, pumunta ka sa Tondo! Para malaman mo na kung totoo talaga. Pag pumunta ka sa Tondo at nabugbog ka talaga doon, wala namang kinalaman yun sa pamimeke ko eh. Peke pa rin yung ginawa ko. Walang napoprove yun. Ginagawa nyo naman tanga ang sarili nyo. Diyos ko. Anyway, resume tayo sa normal na shoutout, no? Sabi ni Mark, ano bang name nito? Ni Mark ba ang name nito? Sir. Mark nga, MRK. Napaka-imposible na hindi niya nakita yung kamay sa pag-e-edit. Yung simpleng kaluskus nga ng mga dahon nakita niya. Tapos yung kamay hindi. Saka ghost hunter ka. Habang nag-e-edit ka, nag-iimbestiga ka din kung meron nga bang nakuha na nakakaiba. Correct! Tama! Tama! Kasi ganyan kami eh. Frame by frame tinitingnan namin. Baka sa gilid may nakunan sa ano. Correct! Napakatama ng sinabi ni Sir Mark. Di ba? Kita nyo, matatalino yung mga nanonood sa akin, ano? Examinin mo yun eh. Kasi hoping ka na may makapture ka talaga. Tsaka yung time na ikakrap, kasi nakita natin, di ba, yung video, kinrap ni Ponggoy. Dahil kinrap niya yon, ibig sabihin, may nakita siya doon na iniiwasan niya kunyari. Kinrap niya eh. Na hindi ko alam kung ba't kinakrap niya yun eh. Wala naman siyang ifo-focus doon. Di bali sana kung nag-crop siya, ifo-focus niya yung isang lugar na parang may nakita siya. Eh hindi, kinrap niya. Ano yung pinapakita sa gitna? Yung bote ng gamot. Na wala namang kinalaman. Pinin niya pa yun eh, yung comment na yun eh, na may nakitang kamay, di ba? Hello, Braille Joban Gamyaw. Sabi gano'n ni 90s high school heartthrob. Movie yan, postmortem, taping yan sa palengke. Makes sense, no? Kasi nung napanood ko yung video na yon, yung sa may CCTV na wala ng ulo, ano talaga, nakaramdam na ako ng pagiging peke. Kasi yung bandang huli, doon sa crowd na nga lang eh. 'Di ba? Nagvi-video sila sa puwet ng jeep. Dapat ang video nila, pupunta sila doon sa may unahan, doon sa may nabangga mismo. Doon dapat sila mag-video, hindi doon sa doon sa likod ng jeep. Kasi wala namang makukunan doon eh. Tsaka napansin nyo, nung tumakbo yung mga tao, biglang tumigil na agad. 'Di ba? Hello, Boss Bry Official. Ranel Padilla, hello. Yung lalaki sa likod na wala din, hindi lang yung babae para sa camera na may problem. Totoo. Nagkatao lang siya yung nabangga tapos pinagpalabas lang race cut. Ano race cut? Ano to race cut na to? This story is about an incredible cat named Rakarkatten, who doesn't just love running, he lives it. Imagine a cat with speed, agility, and an incredible desire to win. Race cut nga naman, nakikipagkarera. Sabi ni Tet Saba, imposibleng hindi niya nakita yung kamay sa bintana, nakaharap na siya doon. Hello, Sir Boss Benok TV. Kita tayo dyan sa Cavite ha, one of these days. Sabi ni Cholo Rocales, movie yan. Feeling ko nga, movie. Hindi, nung unang naintindihan ko, yung may CCTV na babae, fake na yung reaction ng tao eh. Hindi ko lang maintindihan, make sense kung movie.
Sabi ni Boss Bray Official, kapatid to ni Boss Rino, hehe. Sobrang nonsense yung pinagsasabi niya. Kung ganun kadumi lalagyan, kahit pa kulang sa gamot ang kaibigan ko, bakit ko ibibigay yung bote? Exactly, di ba? Yung kwento ni Ponggoy do na bote kasi mga kasama ko dito ay kailangan ng gamot, ibibigay ko ito sa kanila. Parang nonsense eh. Parang gumawa na lang siya ng paraan na may masabi para magtagal siya dun sa may bintana. 'Di ba? Ito yung sinabi niya eh. Sobrang nonsense yung pinagsasabi niya kung ganun kadumi lalagyan. Kahit pa kulang sa gamot mga kaibigan ko, ba't ko ibibigay yung bote na yon? Na wala naman gamot, 'di ba? Ang dami-dami na bibili sa Shopee na ganyan bago pa. At saka yung mga biglang nangyayari lang yung hinahawakan niya, parang mga movie lang, pinapakita muna detalye kasi yun ang importanteng bagay na dapat mo matandaan dahil dun may mangyayari. Ang tawag kasi dyan, Chekhov's gun. Alam niyo yung Chekhov's gun? Isang element yun sa movie. Tama itong sinabi ni Boss Bray Official. Ang Chekhov's gun, yan yung object na mamaya importante. Parang ganito yan, ano? Sino nakapanood ng Shaun of the Dead? Yung movie na may zombie. Kasi nung una pa lang, sa intro pa lang, may pinag-uusapan silang baril na naka-display sa isang bar. Nasa bar sila nagiinuman sila sa bar. Tapos may nakita silang baril na naka-display sa bar. Ibig sabihin, ini-establish na nung director na yung baril na yon magiging importante yun mamaya. Yun ang tinatawag na Chekhov's gun. Hanggang sa iniwanan muna nila yung yung naka-frame na baril sa bar hanggang sa nagpatuloy yung kwento. Tapos dumating yung time na nung sinasalakay na sila ng zombie, nakulong sila dun sa bar. Ngayon hindi nila alam kung paano labanan yung zombie. Nabalikan tuloy nila yung naka-display na baril. Binasag nila yung frame, yun ang ginamit nilang pambaril. Yun ang tinatawag na Chekhov's gun. Isang element ng movie yun na na importante mamaya. 'Di ba? Yan ang ginawa ni Ponggoy dun sa parang bilog na may nakakulong na yung sinabi niya may daga daw. Parang tinukoy niya muna yon para mamaya may mangyayari doon. Sabing gano'n ni Ma'am Always say, napanood ko yan sir, yung daga nalipat dun sa kwarto. Pwedeng dalawa yung laro. Nalipat ba yon? Yung laro ang daga, nalipat ba yon? Hindi, nawala eh. Ibig sabihin, may naglipat doon sa kwarto. Tapos yung video niya kasi puro cut. O, kita nyo na? Hindi ko na tinuloy. Biruin mo, malalaman mong fake first 3 minutes pa lang ang daming nangyayari. May boses na sa background. Yung boses, hindi ko na dinebunk yun eh. Kasi doable naman yun sa post-editing. 'Di ba? May gumalaw na sanga. Nawala yung laruan na may daga dun sa bilog. May kamay na nagpakita. Ang dami nang nangyayari. First 3 minutes pa lang ng video. 'Di ba? Hello, Ledem Saxor. Hello. Sabi gano'n ni Thin Crust Pepperoni, classmate ng kuya ko nakuhanan ng litrato gamit yung old school na ginagamitan ng film. Lumabas sa isang shot walang ulo, ang ginawa nila para makontra yung malas nagsunog ng damit. Hindi ko pa rin gets mga lumang pamahiin, year 2002 yata yon. Oo, may ganun talaga, no? Yung film yon medyo mahirap i-debunk yung film. Kasi yung film talaga, hindi naman digital yun eh. Talagang kung ano yung nakita, yun ay ipiprint doon. May explanation man yun, hindi na-glitch yun. Pwedeng double exposure, pwede din. Diba? Sabi gano'n ni Nelson Dipalak, boss, binaunahan ako dito. What do you mean naunahan? Sabi gano'n ni Jen Dangkalan, fake yan, halatang ginawa ng istorya at in-upload. Part nga ng isang horror movie yan dito. Talagang part yan ng sabi ni Sean Loren, para siyang taping. Sabi gano'n ni David Alwin Mendoza, Idol Bungo, kapatid po ni Boss Rino.
Si Ponggoy. Kaya malamang aral yan. Aral yan kay Boss Rino. Sana man lang yung kamay na pinakita medyo nakakatakot na itsura like maitim at mabalahibo. Pupunta nga kami dyan eh. One of these days. At i-replicate namin yung kamay na yan. Sana kung ano, di ba? Sabi nga ni Ma'am Hope Pasinabaw, yes, fake ang kamay. Sadly, marami pa rin nauuto at naniniwala. Sabi nga ni Mamba, nahawa na sa kapatid niya na si Rino at grupo ng kapatid niya na namimeke. Sabi nga ni Janjan Vakal, teaser lang yan sir bungo ng movie. Pero effective nag-viral eh. Sabi gano'n ni, kung movie yan, baka mamaya yung glitching na yon in-OA nila yung yung pagkaka-glitch. Pwede rin yun no? OA. Ginawa nilang OA yung Pero ang galing nila kung halimbawa, teaser ng movie yon. Ang galing ng ginawa nila, napabiral nila. Hello, Santos Rica. Sabi nga bakla ka po ba bungo? Hindi. Pang-asar sa akin yan eh. Hello, Ma'am Paula the Explorer. Hello. Ayan, 'di ba? Sila Ma'am Paula the Explorer, paano 'yon? Isa sila sa nag-explore doon. Eh di syempre, paano kung nakausap ko nga si Sir Joko kagabi eh. Paano kung halimbawa sila Ma'am Paula the Explorer, may nakitang malupit na ebidensya talaga doon. Paano pa paniniwalaan 'yon kung binaboy na yung lugar? 'Di ba? A mentality pa naman katulad nung nagsabi sa akin na kanina, na pumunta ka doon para malaman mo. Paano yon? Ano pa yung magiging credibility nung ebidensya na makukuha doon? Kasi ang mentality ng mga tao, kung ano nangyari doon, ay may kinalaman sa lugar. Hindi naman yung video iisipin nila eh. Di ba? Hindi naman yung nag-video eh. Yung walang ulo, parang trailer sa movie yun, Postmortem ata yung title nun. Search nyo na lang dito sa YT. Ito po yung link. Tingnan nga natin. So, ibig sabihin, pati yung glitching na yon Pati yung glitching na yon siya? Fake? Oo nga, no. Hindi, yung naka-jacket siya ng pula. Papakita ba? Oo nga! Oo, mukhang ito nga yun. Kasi may pinakita doon na may Pero very good yung marketing nila, no? Yung gumawa. Uy, salamat sa inyo ha. Na bibigyan nyo ng linaw. Yun ang nangyari. Sabi nga ni Ma'am Linsudo, true yan, nag-glitch kasi may mga picture din kami nung nagpunta kami sa amusement park na yung mga rides sa paligid namin blurred o kaya parang walang rides dahil sa camera lang kasi lalo pa at may sinag ng araw. Hello, Sir Momong. Kasi explainable yung glitching kasi explainable naman yun eh. Tapos yung connect nun sa pagka-aksidente, I think wala yun. Kaya nga sabi ko, if papatulan natin as tunay yung video, feeling ko walang kinalaman yun. Kasi marami namang nakakapture sa CCTV na namamatay na hindi naman nawawala ang ulo eh. Mas gusto kong malaman kung bakit siya sinagasaan ng driver at kung ano nangyari sa driver after the incident. After ng incident. Then kung scripted, parang shooting lang. Oh, shooting nga daw. Hello, Ma'am Linsudo. Sabi nga naman patay. Ayan, debunk tuloy. Kaya sa mga namimeke dyan, please naman umayos kayo pati mga legit na dadamay. Ito kasi ang ayoko mangyari, yung maging norm, katulad ng bobong nag-comment sa akin kanina,
magiging norm yun eh, na, ay, content lang yan. Kasi alam mo, one of these days, pagka may nakuhang pinaka-compelling na evidence, kahit yan sila kaya nga sayang to eh, sila Sir Donsky, sila Kuya Red, mga Mindanao, hindi naman porkit peke ka, wala ka na makukuhang tunay na footage ng paranormal eh. 'Di ba? Oras na lang ang bibilangin, one of these days, makaka-capture talaga kayo ng totoong footage, peke kayong ghost hunter o hindi. Ang problema ganito, dahil sinaksak nyo na sa utak ng mga tao na normal na lang yan, na content kasi yan. Yun ang sinaksak nyo sa utak eh. So ang tendency ngayon yan, wala na. Lahat ng makukuha ng video for the content na lang. Hindi na for the research na lang. Kaya hindi nyo naiintindihan kapag ka nagdedebang, akala nyo kasi sinisiraan. 'Di ba? Pero kung iintindihan ng utak nyo, sila ang naninira sa mga nagseseryoso. Sila mismo ang naninira, hindi yung nagde-debunk sa kanila, naninira sa kanila. Pero mo, halimbawa, nakita kita nagsashabu. Sinumbong kita sa pulis. O nagsashabu ka. Nahuli ka ng pulis. Ang sisisihin mo yung nagsumbong, ikaw yung nagshabu eh. Namemeke ka ng video, nahuli ka. Namemeke ka ng video. Ang sisisihin mo yung nagbulgar, ikaw yung nameke eh. Taka ka pala eh. Hello, Ma'am May Malagenya. Ito yung binasa natin kanina, Sir Kopiko, hello. Sir Aaron, hello. Sabi gano'n ni Francis Steven Reyes, natawa talaga ako dyan, Boss Bungo, nung napanood ko yung sa CCTV, kaya ikaw naalala ko. Yung jeep pwede iwasan si ate, pero hinabol talaga siya. Tapos, after bumangga, nakaabang agad yung mga tao, lalo na yung dalawang lalaki na sumugod sa driver. Hindi, ang pinaka talaga naging giveaway sa akin na peke yon, yung pagsugod ng mga tao eh. Yung biglang tumigil sila na parang automatic may crowd control na agad. 'Di ba? Tsaka kung halimbawa magvi-video sila, may video na agad na hawak eh. Kung magvi-video sila, ang bibidyohan nila yung mismong aksidente doon sa may harap ng jeep. Hindi doon sa likod. Hello, Sir Rapi Medina. Martsan, hello. Skywa, hello. Nagbabag out yung face recognition. I don't know. Di ko alam kung may face recognition mga CCTV sa Pinas eh. Hello, Chinky Poblete. Puntahan mo kaya, Bungo, para ikaw makaramdam kung fake o tunay. Sabi gano'n ni Alejandro Ruas, dapat hindi mo kinuwento yung tungkol sa issue ni Shaman Tope. Hayaan mo na lang na maungkat ng mga viewers. No! Pag viewers ang nag-ungkat niyan, alam kasi ng mga viewers na kasama namin yan. 'Di ba? Nag 1, 2, 3 si Shaman, 'di ba nung nasa ospital na 'yon, kasama nila si Bungo, kasama nila si Soldier tsaka Just Clint. Hindi pala sila nagbayad. Pero hindi kasi ikaw ba, alam ba ng tao? Alam mo ba na nung time na pumunta si Sir Shaman doon, hindi kami ang kasama? Bumalik siya? Alam mo ba? Hindi, di ba? Tama? O, di ba? Hindi mo alam yon. Kasi pumunta kami doon, kasama namin si Sir Shaman doon sa ospital. So alam ng mga tao, kami ang kasama noon. Hindi nyo alam na bumalik uli siya doon siya nag 1, 2, 3. Nung bumalik siya. Kaya every time na may ghost hunter na lang na pupunta doon, kinikwento ng caretaker yun doon. Actually, nung unang punta nila Noriel doon, kinuwento kila Noriel yun eh. Ang problema, kinip namin yun, hindi namin sinabi yun. Kasi binibigyan namin ng time na ma-fix ni Sir Shaman yung problema niya doon. Yung problema, hindi na-fix yung problem. Di yun. Kailangan namin ilinaw agad. Unahan na namin. Kesa kumalat na kami kasama doon na nag 1, 2, 3 siya.
'Di ba? Kailangan na namin unahan 'yon. Kasi kung hindi namin a-addressin sa publiko 'yon, 'di ba? Iisipin ng tao kasama kami nung time na 'yon. Aaron, sabi nga ni Aaron, in fairness, big clap sa gumanap sa kamaya. Effort ka sa pwesto mo. Alam mo kung paano yan nangyari? Kasi sa labas niyan, parang may terrace, may tungtungan kasi dun eh. Panoorin mo yung video ni Just Clint. May parang balustre sa labas na pwedeng tungtungan na gumanon. Hello, Sir Kopico. Chinky Poblete. Ma'am Erlyn daw Balatukan. Hello. Goatlink Cycle Channel. Hello. Daily Grind. Hello. Kopico. Santos Rica. Hello. Sir Jonathan Eugenio. Minamadali ko na dahil 30 minutes na eh. Sir Neil Lester. Sir Nicole Aguilar. Ma'am Maricel Mendoza. Hello. Ranmes Channel. Hello. Sa pre-show shoutout natin kagabi. Kung gusto nyo pa shoutout sa gabing video ka mag-comment ano. Sabi ko ni Ma'am Jenfern. Morning bungat sa lahat. True yan. Lalo pag unusual yung sakit mo, ang daming test na kailangan at ang tagal ng process. Kung kulang sa financial, babagsak talaga sa walang findings dahil di na kaya yung susunod na procedures at lab test. Ang mahal pa naman dyan sa atin. Oo, totoo. Yun ang hindi naiintindihan ng bobo na nag-comment sa akin, ma'am. Akala niya kasi, sinabi daw kasi ng doktor. Asan ang patunay mo sinabi ng doktor? Maraming test ang gagawin doon bago sabihin ng doktor na walang problema sa'yo. Hello, Sir Ranmes Channel. Sir Momong, hello. Mami Malagay niya, Sir GC719. Braille Joban Gamyaw. Walang Magawa TV, hello. Yung Rizal, Laguna, sa Quezon, Calabarzon, sayang men, sana nakasama ako, malapit lang ako dyan. Akala ko nga malapit lang yung animal na Marilaki na yan. Ayoko na mga ganun kalayo. Ma'am Erlyn daw Balatukan. Sir Nicole Aguilar. Marilaki, acronym for Marikina, Rizal, Laguna, and Quezon. Hello, Sir El Jaco! So, proceed tayo doon sa main content na kahapon ko pa sinut. Nito ko lang ilalabas, no? Mamayang alas 10. Maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang gabi. Bye!